isang umaga na punong-puno ng biyaya ng Diyos. Let's pray together. At tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Heavenly Father, God, for saving us and love us. Maraming salamat, makalangit namin Amang Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagligtas sa aming kaluluwa. Thank you for shedding precious blood for us. Maraming salamat sa pagtanak ng iyong napakahalagang dugo para sa amin. We became the royal children forever after being forgiven our sin. Matapos na mapatawad ang aming mga kasalanan, kami ay naging mga walang hanggang anak ng Diyos. We really thank the Lord for your great and wonderful grace and love. Labis po kami nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, para sa iyong napakadakilang pag-ibig at kamanghamanghang biyaya. Lord, please help our weak faith to grow. Panginoon, pakiusap, tulungan niyo po na lumago ang aming mga manihinang pananampalataya. And help us to make your work stronger. At tulungan niyo rin po kami na maisagawa namin ang iyong gawain ng mas may kalakasan. And if among us have a brother or sister who have poor health, please help them to be recovered quickly. At kung mayroon man sa aming mga brothers and sisters na mayroong mahinang kalusugan, pakiusap tulungan niyo po sila na makapanumbalik ng kaagad-agad. If there are children of the Lord who are not with us this time, please help them to be with us next time. At kung mayroon man pong mga anak ng iyong Diyos na hindi namin kasama ngayon, pakiusap tulungan niyo po sila na makasama namin sa susunod. The gospel was preached in the last week. Ang Ebanghelyo ay naipangaral noong nakaraang linggo. There are people who have been saved through Bible seminar. At sa pamamagitan ng Bible Seminar ay mayroong mga taong naligtas. May the Lord help them and grow their faith. Nawa ang Panginoon mismo ang tumulong sa kanila upang lumago ang kanilang pananampalataya. We pray in the name of Jesus who loves us. Nananalangin po kami sa pangalan ng Panginoong Hesus na sa amin ay umiibig. Amen. Amen. The last word have been preached through Bible seminar over last week. Ang Ebanghelyo ay naipangaral sa pamamagitan ng Bible Seminar noong nakaraang linggo. I think it would have been a week for the happy. Sa tingin ko, ito ay isang linggo na napakasaya ng Diyos. Congratulations, those who were saved last week. Kaya binabati namin kayo na mga naligtas noong nakaraang linggo. Thank you. We have become born-again Christian. Tayo ay mga naging naipanganak na muli na Kristiyano. Until last week, we were sinners. Hanggang noong nakaraang linggo, tayo ay mga makasalanan pa. But the blood of Jesus paid for our sins. Subalit ang dugo ni Jesus ang naging kabayaran para sa ating mga kasalanan. We believe that and were saved. At tayo ay nanampalataya dito at sa pamamagitan nito tayo ay naligtas. To be saved is the greatest blessing in the world. At ang maligtas, ito yung pinakadakilang biyaya na makukuha natin habang dito tayo sa sanlibutan. There is key issue that we need to know to be sure of salvation. Mayroong pangunahing usapin na kailangan nating malaman upang magkaroon tayo ng kasiguraduhan sa kaligtasan. And first key issue that we need to know to be sure of salvation, first we must know the existence of God as a creator. At ang unang paksa o usapin na dapat nating malaman upang magkaroon tayo ng kasiguraduhan sa kaligtasan, una, ang dapat malaman natin na ang Diyos ay buhay at siyang ating tagapaglikha. Juan chapter 17, verse 3, let's read together. Basahin natin ang Juan, Kapitulo 17, versikulo 3, 3-1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay magkilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. It is said that for eternal life, first of all, we must know the true God. Sinasabi dito na upang magkaroon ng buhay na walang hanggan,
Una dapat malaman natin ang tunay na Diyos. We cannot be saved without believing the existence of God. Kaya hindi ka mailigtas kung hindi ka mananampalataya na ang Diyos ay buhay. To do that, we need to learn and know the Bible. That Bible is the Bible is true. At upang magawa natin ito, dapat mong malaman at maunawaan na ang Biblia ay totoo. Knowing the Bible is true, we know that God is really exists. At kapag nalaman mo na ang Biblia ay totoo, malalaman mo rin na ang Diyos ay tunay na umiiral o buhay. We learn many facts of the Bible. Maraming mga katotohanan ang natutuhan natin sa pamamagitan ng Biblia. Especially, we learn archaeological facts through the Bible. At lalong-lalo na natutuhan natin yung mga archaeological facts sa pamamagitan ng Biblia. There is a lot of scientific evidence today. Mayroong napakaraming ebidensya na pinapatunayan ng siyensya sa panahon natin ngayon. Through this evidence, we come to understand that the fact. At sa pamamagitan ng mga ebidensyang ito, mas lalong napapatunayan natin ang katotohanan na mayroon dito. Learning this Bible, read and believe that it is true. At sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng Biblia, napatunayan natin ito at tayo ay sumampalataya na ito ay totoo. We know the Bible is true and God is alive. At nalaman natin na ang Biblia ay totoo at ang Diyos ay tunay na umiiral o buhay. Then, when we believe God is existing, only God, when we believe God is existing, can we go heaven? Kung gayon, kung mananampalataya lamang o kung maniniwala lamang tayo na ang Diyos ay tunay na buhay, makakapasok na po ba tayo sa langit? People cannot go to heaven just because you know that God is alive. Ang tao ay hindi makakapasok sa langit na nalalaman niya lamang na ang Diyos ay buhay. Because people have sinned. Dahil ang mga tao ay mayroong kasalanan. The sin problem must be solved. At ang problema sa kasalanan ay dapat na mabigyan ng lunas. Santiago chapter 2, verse 19. Let's read together. Basahin po natin ang Santiago Kapitulo 2, versikulo 19, 3-1. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Even though people know God is existent, and I believe that, it is cannot go heaven. Kahit na nalalaman ng mga tao na ang Diyos ay tunay at siya ay naniniwala dito, hindi ito paraan na siya ay makapasok na sa langit. In Santiago book, the host also believe the term about the existence of God. Dito sa aklat ng Santiago, sinabi na ang mga demonyo man ay nananampalataya at nanginginig pa na ang Diyos ay buhay. For get salvation, we should consider relationship God and me. Upang magkaroon tayo ng kaligtasan, dapat nating isipin ang patungkol sa relasyon ng Diyos at ng ating sarili. We were sinners before God. Tayo ay mga makasalanan sa harapan ng Diyos. God knows all our sin. At nalalaman ng Diyos ang lahat nating kasalanan. If we would be very ashamed before God. At Because of tayo, my sin. at tayo po ay labis na kahiya-hiya sa harapan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Think about our sin. Kaya pag-isipan nyo ang tungkol sa iyong kasalanan. We commit many sin in a day. Tayo ay nakagawa ng napakaraming kasalanan sa loob lamang ng isang araw. Even though I commit sin only in heart, it is also great sin. Kahit na nakagawa ako ng kasalanan dito lamang sa aking puso, ito rin ay isa ng napakalaking kasalanan. No one forced us to sin. At walang sino man ang pumilit sa atin na gumawa ng kasalanan. That sin is our choice. Dahil ang kasalanan iyon ay sarili nating pagpipili o paggawa. God has warned us through the Bible, but people didn't read the Bible.
At tayo ay dinalaan na ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Subalit ang mga tao ay hindi nagbabasa ng Biblia. God again run through our concerns, but Kay- we ignore the voice of our concerns. Kaya tayo ay dinalaan ulit ng Diyos sa pamamagitan ng ating konsensya. Subalit hindi natin pinapakinggan yung tinig ng ating konsensya. God was patient a long time. Kaya ang Diyos ay naging matiisin sa atin sa loob ng napakahabang panahon. Even if God forsake us, we have nothing to say. At kung tayo ay papabayaan ng Diyos, wala tayong maidadalikan sa Kanya. Even if we were just in hell, we cannot complain because of my sin. At kahit na tayo ay hukuman sa impyerno, wala tayong mairereklamo sa Diyos dahil meron tayong kasalanan. We were the people who were going to hell with just. At tayo yung mga tao na mapupunta sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. So has God forsaken us? Kung ganon, tayo ba ay pinabayaan na ng Diyos? No. Hindi po. God has pity on us and love us. Dahil ang Diyos ay mayroong habag sa atin at tayo'y Kanyang inibig. We betrayed God, but God loved us. Tayo ay tumalikod sa Diyos, subalit kahit na ganon, tayo ay inibig ng Diyos. God loved us as parents love their children. Inibig tayo ng Diyos katulad ng pag-ibig ng mga magulang sa kanilang mga anak. God has planned to save us from Old Testament. Kaya mayroon ng plano ang Diyos na iligtas tayo simula pa sa lumang tipan. But it is not just the words that save us. Subalit hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo ay kanyang iniligtas. It is not enough to just say, I will forgive you. Hindi sapat na sasabihin niya na lamang na pinapatawad ko na kayo. Because God made the law of judgment. Dahil ang Diyos mismo ay gumawa ng kautusan sa paghuhukom. The price of sin is judgment. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan o paghuhukom. The end of our sinner is judgment. Ang kahantungan ng ating mga tao na makasalanan ay paghukom. Hell of judgment. Ang paghukom sa impyerno. This is the law established by God. At ito yung utos na ang Diyos mismo ang gumawa. Even though God loved us so much, God cannot invalidate the law has established on His own. Kahit na tayo ay labis na iniibig ng Diyos, hindi niya maaaring baliin yung utos na kanyang ginawa mismo. God established the law of atonement, save us new law. At dahil ang Diyos ay nagsagawa ng isang utos ng pagtubos, kaya tayo ay kanyang tinubos sa pamamagitan din ito. For us to be exempt from judgment, someone else must be just for us. Upang tayo ay mailigtas sa paghukom, dapat mayroong isang tao na hukuman sa halip na tayo. Who can be just on our behalf? Kung gayon, sino ang dapat na hukuman para sa atin? My mother, my friend? Ang aking magulang? Ang aking kaibigan? No. Hindi po. They too will be judged for their sin. Sila din naman ay huhukuman dahil sa kanilang sariling kasalanan. They don't deserve to die for me. At sila ay hindi karapat-dapat na mamatay para sa akin. Because they too are already sinner. Dahil sila din naman ay makasalanan din. No one in this world will die for me. At walang sino man dito sa sanlibutan ang karapat-dapat na mamatay para sa akin. So God sent a body to be just in our place. Kaya nagpadala ang Diyos ng isang katawan upang ito ay hukuman sa halip na tayo. He is the Holy Son of God. At siya ang banal na anak ng Diyos. Now, Hebrews chapter 10, verse 4 to 5. Let's read together. Basahin po natin ang Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 4 at 5. 3, 2, 1.
sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. God has prepared a body. Kaya naghanda ang Diyos ng isang katawan. For whom? Para kanino? For you. Para sa iyo For me. at para sa akin. Who is he? Sino po siya? He is Jesus Christ. Siya si Yesu Cristo. God prepared for us. Siya ang inihanda ng Diyos para sa atin. God sent Jesus to save us. Ipinadala ng Diyos si Jesus upang tayo ay iligtas. The people love Christmas. Kaya gustong-gusto ng mga tao ang Pasko. Christmas is a day commemorate the birth of Jesus. Ang Pasko ay isang araw na inaalala natin yung kapanganakan ni Jesus. But people are committing the most sin that day. Subalit, ang mga tao ay nakakagawa ng napakaraming kasalanan sa araw na iyon. People do not know why Jesus came or why he died. Hindi nalalaman ng mga tao kung bakit dumating si Jesus at kung bakit siya namatay. Jesus died for us, but people just want the Christmas party. Si Jesus ay namatay para sa atin. Subalit yung mga tao, ang gusto lang nila ay Christmas party. Jesus died for us, Si Jesus ay namatay para sa atin. but who was saved must understand why Jesus come this earth. Kaya yung mga taong naligtas ay dapat na maunawaan nila ang dahilan kung bakit si Jesus namatay. Jesus died to pay for our sin. Si Jesus ay namatay upang bayaran ang ating mga kasalanan. Lucas chapter 5, verse 32, I read. Lucas, Kapitulo 5, versikulo 32, hindi ako bumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Some say, I can't come to church because I have too many sins. May iba na nagsasabi na hindi ako pupunta sa church kasi meron akong maraming kasalanan. After make I clean, I will go to church. Kung ako ay magiging malinis na, saka na lang ako pupunta sa church. He said that because he don't know the love of God. Sinasabi niya ito dahil hindi niya nalalaman ang patungkol sa pag-ibig ng Diyos. This verse mean that he will save those who admit that they are sinner. Ang kahulugan nito o ang ibig sabihin nito na iniligtas niya yung mga tao na tinatanggap sa kanilang sarili na sila ay makasalanan. In other way around, it means that anyone who doesn't know I'm a sinner is not saved. Sa ibang pamamaraan ng pagpapakahulugan, ibig sabihin nito, yung mga tao na hindi nila nalalaman na sila ay makasalanan, ibig sabihin hindi sila ligtas. If he know I was a sinner before God, he was ready to be saved. Kung malalaman niya lamang na siya ay makasalanan sa harapan ng Diyos, siya ay magiging handa para maligtas. That's why we preach about content of sin, station 5, not station 4. Kaya, ito yung dahilan kung bakit ipinapangaral natin yung patungkol sa kasalanan sa session 4 ng Bible Seminar. For salvation is not hard work, it's not money, or for offering, it's not baptism. Para tayo ay maligtas, ito ay hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, sa pamamagitan ng bautismo o pagbibigay ng offering. The God only saved those who say, I'm a sinner. Inililigtas ng Diyos yung mga tao na nagsasabi sa kanilang sarili na sila ay makasalanan. And I must serve my sin through Jesus. At mapagtatanto niya na dapat niyang bigyan ng lunas ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. It cannot be done by good or religious act. Kaya ang kaligtasan ay hindi mabibigyan ng lunas sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti o pagiging banal. Some people say,
I'm Christian from my mother's womb. May mga tao na nagsasabi na ako ay Kristiyano na simula pa nung ako ay nasa sinapupunan ng aking ina. It was nothing to do with me, my mother's and only Christian. Ito ay walang kinalaman na kung ang aking magulang ay ito ay walang kinalaman na ako ay Kristiyano na mula pa nang sa sinapupunan ako ng aking ina dahil ang aking ina ay isang Kristiyano. If that is true, the descendants of the family will automatically become Christian. Kung ang bagay na ito ay totoo, yung mga inapo ng pamilyang iyon ay kaagad-agad magiging na silang Kristiyano. And their family will be able to heaven automatically without evangelism. At ang kanilang buong pamilya ay kaagad-agad nang makakapasok sa langit kahit na hindi ipangaral sa kanila ang Ebanghelyo. When we read Bible, Old Testament, the son of priest commit the dirty crime. Kung tayo ay magbabasa ng Biblia, sa Lumang Tipan, may isang anak ng pari na nakagawa ng isang kasalanan. The priest live a holy life, Ang pari ay nabuhay ng may kabanalan. but his son commit sin Subalit, ang kanyang anak ay nakagawa ng kasalanan. in Old Testament. Ito po ay sa Lumang Tipan. The faith of parents has nothing to with faith of son. Kaya ang pananampalataya ng mga magulang ay walang kinalaman sa pananampalataya ng kanilang mga anak. We have to stand in personal position before God. At tayo ay tatayo ng personal o isa-isa sa harapan ng Diyos. And number 3, we must know that Jesus will die instead of me. At sunod po, dapat nating malaman na si Jesus ay namatay sa halip na ako. We knew we were sinner. Nalaman natin na tayo ay mga makasalanan. Thus, someone must die because the price of sin is death. Kaya may dapat na isang taong mamatay dahil sa ating kaya dapat may mamatay upang maging kabayaran ng ating kasalanan. But no one dies because of my sin. Subalit, walang sino man ang karapat-dapat na mamatay para sa sarili kong kasalanan. So Jesus decided to die instead of us. Kaya si Jesus ay nagpasya na siya ang mamatay sa halip na tayo. Jesus died miserably on the cross for us. At si Jesus ay namatay ng kaawa-awa doon sa krus sa halip na tayo. It is expression for love of love for us. Ito ay kanyang paraan ng pagpapahayag ng pag-ibig para sa atin. Ephesians chapter 2 verse 8, let's read together. Basahin natin ang Efeso Kapitulo 2, versikulo 8, 3-1. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. When I love someone, I give a gift. Sa tuwing iibigin ko ang isang tao, nagbibigay ako sa kanya ng mga regalo. Have you ever give to another gift? Nakaranas na ba kayo na nagbigay kayo ng regalo sa iba? Did you get gift from another? O nakakuha na ba kayo ng regalo mula sa iba? If I love someone much, I give to him the big size gift. Kung iniibig ko ng sobra-sobra ang isang tao, nagbibigay din ako sa kanya ng napakalaking regalo. My wife wants to me a small gift. Yung aking asawa, gusto niya sa akin ay mga maliliit na regalo lamang. Oh, it is okay, small gift. Kaya sabi ko, okay lang ba sa'yo na maliit na regalo? She said, yes, just diamond. Sinabi niya sa akin na oo, pero dapat diamante. Oh, it's expensive. Sabi ko, napakamahal nun. When we love someone so much, we give to them expensive and big size gift. Kaya kung iniibig natin ng sobra-sobra yung isang tao, nagbibigay tayo sa kanila ng mga mamahaling regalo o mga malalaking regalo. His first expression of salvation
through gift. Ang bersikulong ito ay nagpapahayag ng pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng biyaya o regalo. We get gift from God. Tayo ay nakakuha ng biyaya o regalo mula sa Diyos. What is this? Ano po ito? Salvation. Ito po ang kaligtasan. Jesus gave me His life. Ibinigay ni Jesus sa akin ang kanyang buhay. It is most great gift. Ito ang pinakadakilang biyaya. The love of Jesus is love that we cannot measure. Kaya ang pag-ibig ni Jesus ay isang uri ng pag-ibig na hindi natin kayang sukatin. Salvation is the love of God and Jesus for us. Kaya ang kaligtasan, ito yung pag-ibig ng Diyos at ni Jesus para sa atin. The moment of we get salvation, the Holy Spirit come to us. At sa oras na tayo ay magkaroon ng kaligtasan, ang banal na Espiritu ay pumapasok sa atin. We cannot be saved only knowledge. Hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan lamang ng kaalaman. If I met someone on the street, Kung makikita ko yung isang tao sa daan, I explain to him for one minute, Jesus died for you because He loved you. at ipapaliwanag mo sa kanya sa loob ng isang minuto, si Jesus ay namatay para sa iyo dahil mahal ka niya, Because of your sin. dahil sa iyong kasalanan. Please repeat to me. Pakiusap, ulitin mo po sa akin. He can repeat because it is easy. Magagawa niya pong ulitin yun dahil yun ay madali lamang. Even he repeat same word. Did he say? Kahit na maulit niya yung parehas na mga salita, siya po ba ay ligtas na? It is different. Hindi po, ito ay iba. Yes. The moment of salvation, the Holy Spirit comes to us. Sa oras na tayo ay maligtas, ang banal na Espiritu ay pumapasok sa atin. If the Holy Spirit didn't help to us, we cannot be saved even though we have knowledge about salvation. Kaya kahit na tayo ay magkaroon ng kaalaman patungkol sa kaligtasan, kung ang banal na Espiritu ay hindi papasok sa atin, hindi tayo maliligtas. After we repent sincerely and listen the gospel, we can get salvation. Also, we need to want to be saved. After repent. Matapos na tayo ay magkaroon ng tunay na pagsisisi sa ating puso at malaman natin yung patungkol sa Ebanghelyo ng kaligtasan, ay tayo ay maliligtas. Saved through our hope, our eager to be saved and helping Holy Spirit. Dapat na magkaroon tayo ng puso na nagnanais na maligtas at tayo ay tutulungan ng banal na Espiritu upang maligtas. So who are saved experience several change. At yung mga taong naligtas ay nakakaranas ng mga pagbabago. The first is obedience to God. Ang una ay ang pagsunod sa Diyos. Let's read together the number one. Sabay-sabay Tagalog. This is English. English. First, translate Tagalog. Okay po. Yung una ay yung pagsunod sa Diyos. Pangalawa, ang pagkapuot sa paggawa ng kasalanan. Pangatlo ay yung kasagutan sa ating mga panalangin. At ang pang-apat ay ang Ebanghelyo. Let's read together English. Sabay po natin basahin sa English 3, 2, 1. Obey to God, hate sin, answer to prayer, evangelism. Very nice English. Napakaganda po ng inyong English. Yes. The first is obedience to God. Opo, ang una ay ang pagsunod sa Diyos. Those who are saved try to obey God. Yung mga taong naligtas, sinusubukan nilang sundin ang Diyos. In the past, we turn away from God. Sa ating nakaraan, tayo ay tumalikod sa Diyos. We live just on our mind. At tayo ay nabuhay sa pamamagitan ng sarili nating pagpapasya at pag-iisip. But after saved, we want to follow God. Subalit, matapos tayong maligtas, ninanais natin na sumunod sa Diyos. And we want to live according the words of Bible. At nais natin mamuhay nang naaayon sa salita ng Biblia. Because we realize love of God.
Dahil naunawaan na natin yung pag-ibig ng Diyos. And second, when we are saved, we hate sin. At ang pangalawa, kapag tayo ay naligtas na, napupuot na tayo sa paggawa ng kasalanan. We used to love sin, but after we saved, we hate it. Dati tayo ay nasisiyahan sa paggawa ng kasalanan, subalit matapos na tayo ay maligtas, kinapupuotan na natin ang paggawa ng kasalanan. But we can sin again because we still have a body. Subalit tayo ay magkakasala pa rin dahil mayroon pa rin tayong laman. But there is a clear battle in us. Subalit sa pagitan nito ay mayroong malinaw na paglalaban sa loob natin. My body wants to sin, but my soul, hey, don't do that. Ang aking katawan ay nagnanais ng gumawa ng kasalanan, subalit ang aking kaluluwa ay nagsasabi, hoy, huwag mong gagawin yan. The Holy Spirit in it, within me, tries to cast away sin. Kaya ang banal na espiritu na nasa loob ko, sinusubukan nitong alisin ang kasalanan. But my body still wants to sin. Subalit ang aking katawan, patuloy pa rin niya itong ninanais. The person who saved has both the spirit Ang taong isang and ligtas, body. ang isang taong ligtas ay parehas mayroon ng katawan at ng espiritu. You are saved, Kayo ay mga ligtas. but you have two kinds of character. Subalit, mayroon kayong dalawang uri ng pag-uugali. I have Holy Spirit. Mayroon akong banal na espiritu I have sin body. at mayroon akong makasalanang katawan. Who will win? Your Holy Spirit and your flesh. Sino ang mananalo? Ang iyong banal na espiritu o ang iyong katawan? It is hard. Who will win? Mahirap. Sino kaya ang mananalo? I will give you an example. Bibigyan ko kayo ng mga halimbawa. There is white dog and brown dogs. There is a white dog, puzzle. Mayroong isang puting aso at mayroong isang aso naman na brown. Who will win? Sino ang mananalo? You don't know. Hindi mo alam. But we can expect. Subalit, maaari nating malaman. A well-fed and strong dog will win. Yung aso na kumakain ng mabuti ang siyang mananalo. Right? Tama po? Yes. Some dog eat well, some dog starve 1 month. Yung isang aso kumakain ng mabuti, yung isang aso naman hindi kumain sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang buwan. Well-eat dog will win. Aling aso ang mananalo? Same as we must eat well of the Holy Spirit. Parehas po sa atin, dapat din tayong kumain para sa ating banal na espiritu. If you didn't eat the food of the world, you became weak. Kung hindi ka kakain ng pagkain para sa iyong espiritu, ikaw ay manghihina. You know Pacquiao? Kilala niyo si Pacquiao? If me and Pacquiao boxing match, who will win? Kung ako at si Pacquiao ay magbo-boxing, sino kaya ang mananalo? I have confidence that I will be knocked down his one punch. Alam na alam ko sa sarili ko na ako ay mananakdaw niya sa isang suntok lamang. Because he is a pro boxer. Dahil siya ay isang boksingero. But Pacquiao starved 1 month. Subalit, paano naman kung si Pacquiao ay hindi kumain sa loob ng isang buwan? So he has illness. Kaya siya ay nagkaroon ng sakit. He doesn't even have a strength to stand. At wala na siyang lakas para tumayo. Even though he is a pro boxer, he won't even be able to defeat a weak woman. Kahit na siya ay isang boksingero, kung gano'n ang kanyang kalagayan, hindi niya mananalo. Hindi siya mananalo kahit na sa babae. Originally he was strong, but he became so weak. Dati siya ay malakas, subalit siya ay naging mahina. So I ask again, who will be the Holy Spirit or your flesh Kaya- within you? Kaya tatanungin ko ulit kayo, sino ang mananalo? Ang banal na espiritu o ang inyong laman? The stronger one win.
ang malakas ay siyang mananalo. If I am among the saved crowd, the Holy Spirit strengthens. Kung ako ay magiging kasama ng mga taong ligtas, ang banal na espiritu na mayroon ako ay lalakas. The Holy Spirit becomes stronger when you listen the sermon with a humble heart. Ang banal na espiritu ay magiging malakas kung ikaw ay makikinig ng sermon na may mapagkumbabang puso. But when you leave the saved group, the desire of flesh becomes stronger. Subalit, kung iiwan natin yung kapulungan ng mga taong ligtas, ang ating katawan ay mas magiging malakas. All kinds of sin tempt us, we cannot win. At tayo ay tutuksohin sa pamamagitan ng napakaraming uri ng tukso at hindi tayo mananalo dito. Someone go into hell without overcome that temptation. At mayroon din na pumupunta sa impyerno dahil hindi nila pasensya na po. At yung iba ay bumabalik sa sanlibutan dahil hindi nila kayang magpasan o talunin ang tuksong ito. That's why God commands us every day, meet Him every day. Kaya ito yung dahilan kung bakit tayo ay inutusan ng Diyos na tayo ay araw-araw ay magsama-sama. We must together to learn the Bible and preach the gospel. Dapat tayong magtipon-tipon upang pag-aralan ang Biblia at upang ito ay ipangaral. Then our spirit will be strengthened and my faith will grow. Kung gayon, ang ating espiritu ay lalakas at ang aking pananampalataya ay lalago. This is because the Holy Spirit work among those who are saved. Dahil ang banal na espiritu ay kumikilos kasama ng mga taong ligtas. The Holy Spirit not work the separate person. Ang banal na espiritu ay hindi kumikilos doon sa mga taong gustong humiwalay. In Israel, they were in wilderness in Old Testament. Sa Lumang Tipan, yung mga Israelita ay napunta sa ilang. God protected them with cloud and fire. Kaya sila ay pinoprotektahan ng Diyos sa pamamagitan ng ulap at haligi ng apoy. They always gather together Sila ay palaging magkakasama in protect of God. sa ilalim ng proteksyon ng Diyos. So they get protection by God with another national attack. At sila ay nagkaroon ng proteksyon na mula sa Diyos laban sa ibang bansa. But someone divide them through original group. Subalit, mayroong iba sa kanila na humiwalay doon sa original na grupo. But he was not protected by God. Subalit, yung tao ngayon ay hindi na pinoprotektahan ng Diyos. We can learn through this story. Maaari tayong matuto sa pamamagitan ng kwento We nito should always abide our church. na dapat tayong manatili palagi kasama ang iglesia. This is because the Holy Spirit work among those who are saved. Ang dahilan ay ang banal na espiritu ay kumikilos kasama ng mga taong naligtas. When you abide the church, Holy Spirit always help you. Kung ikaw ay mananatili sa church, ang banal na espiritu ay tutulong sa iyo. And third, the answer to prayer. At ang pangatlo ay ang kasagutan sa mga panalangin. After we are saved, God
or answer my prayers. Matapos na tayo ay maligtas, binibigyan ng Diyos ng kasagutan ang ating panalangin. Just as the Father responds to His Son request, God responds to our request. Katulad sa isang ama na pinagbibigyan yung mga hinihingi ng kanyang anak, ang Diyos ay pinagbibigyan din ang ating mga kahilingan. Prayer for evangelism and prayer for my Christian life surely heard by God. At ang panalangin para sa Ebanghelyo at ang panalangin para sa pananampalataya o Kristiyanong pamumuhay, ito ay sigurado pinapakinggan ng Diyos. Each person may have a different time, At ang bawat tao ay mayroong magkakaibang oras o panahon. but God doesn't not forget. Subalit ang Diyos ay hindi nakakalimot. Some Christian prayer for his job. May isang Kristiyano na nanalangin para sa kanyang trabaho. Lord, I want to get a good job, and do better in my Christian life. Panginoon, gusto ko pong magkaroon ng trabaho, magandang trabaho at kumilos ng mas maigi sa aking Kristiyanong pamumuhay. This is a prayer for Lord and for my Christian life. It is good prayer. Ang panalangin na katulad nito na para sa Diyos at para sa aking Kristiyanong pamumuhay ay mabuting panalangin. For someone, I want to get a job for my comfortable life. Subalit may iba na nagsasabi, gusto ko magkaroon ng magandang trabaho upang maging komportable ang aking buhay. We should first prayer. Dapat tayong manalangin ng katulad sa naunang panalangin. After say, we have to focus on my Christian life and glory of the Lord. Matapos na tayo ay maligtas, dapat tayong magbigay ng tuon para sa ating Kristiyanong pamumuhay at para sa Diyos. Our life is not long. Our life is short. Ang ating buhay ay maikli lamang at hindi mahaba. What is precious time with you? Ano yung pinakamahalagang panahon o oras para sa iyo? What is good life for us? Ano ang mabuting pamumuhay para sa iyo o sa atin? What do you want your life? Ano ang nais mong gawin sa iyong buhay? What is good for life? Rich? Ano ang mabuti sa ating buhay? Yung maging mayaman? Have a power and ability? Magkaroon tayo ng kapangyarihan at kakayahan? I got a good job. Magkaroon ng magandang trabaho? Married with a beautiful wife and handsome husband? Mag-asawa ng magandang lalaki at magandang babae? What is good life? Ano ang mabuting pamumuhay? After we say, we should think about what is good life. Matapos na tayo ay maligtas, dapat pag-isipan natin kung ano ang mabuti o magandang pamumuhay. After say, good life is what the glory of God. Ang pagkatapos na maligtas, ang tunay na mabuting pamumuhay ay yung para sa kalwalhatian ng Diyos. God already prepared for us the eternal heaven, eternal life, the holy body. Inihanda na ng Diyos para sa atin ang walang hanggang langit, ang walang hanggang buhay. For a while, we will get the perfect holy body. At hindi na magtatagal, tayo ay magkakaroon na rin ng katawan na hindi nasisira. After for a while, we will live the golden house in heaven. At hindi na rin magtatagal, tayo ay mamumuhay na sa ginintoang bahay sa langit. We already get all things. At nagkaroon na tayo ng lahat ng bagay dahil dito. No need anymore. At hindi na natin kailangan ng iba pa. So we can just focus on the Christian life. Kaya dapat tayong magtuon na lamang sa ating Kristiyanong pamumuhay. The first is evangelism. Ang pang-apat ay ang Ebanghelyo. The person who is saved motivate the preach the gospel. Ang isang taong ligtas ay kumikilos upang ipangaral ang Ebanghelyo. The saved think of family and friend. Ang isang taong ligtas, iniisip niya yung kanyang pamilya at mga kaibigan. Those who are saved want to share the gospel with them. At yung mga taong ligtas ay nagnanais na ipangaral ang Ebanghelyo sa kanila. Do you want to only keep salvation, your salvation? Gusto niyo po bang
itago sa iyong sarili lamang ang Ebanghelyo? This is very precious. I cannot share. Napakahalaga nito, hindi ko kayang ibigay sa iba. We know the end of their lives. Nalalaman natin kung ano ang kahahantungan ng kanilang buhay. If my family did not say, we know the end of their destination. Kung ang aking pamilya ay hindi maliligtas, nalalaman natin ang kahihinatnan ng kanilang buhay. So after saying, we want to share this gospel. Kaya matapos na tayo ay maligtas, nananais tayo na ibabahagi ang Ebanghelyo. And when someone is saved, we enjoy together and are willing to work hard. At kapag ang isang tao ay naligtas, tayo ay sama-samang nagsasaya at tayo ay sama-samang naglilingkod. Do you have this kind of mind? Mayroon po ba kayong ganitong uri ng pag-iisip? Yes? Yes. Why did you answer? Bakit hindi po kayo sumagot? Do you have this kind of mind? Mayroon ba kayong katulad nito na pag-iisip? Yes. Thank you. These are ground for conviction of faith. Ito yung mga karapat dapat nating i-considera para magkaroon tayo ng pagtitiwala sa sarili na tayo ay ligtas. Let's look the three stages of salvation. Tingnan po natin ang tatlong yugto ng kaligtasan. The Bible classifies salvation, our salvation, into three categories. Ang Biblia ipinapaliwanag sa atin ang patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng tatlong yugto. Number one, salvation of life, soul, and life, and body. Ang una, ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Pangalawa, ang kaligtasan ng ating buhay. At pangatlo, ang kaligtasan ng ating katawan. Three kinds of salvation appear in Bible. Tatlong uri ng kaligtasan ang naisulat sa Biblia. Oh, Pastor, I was saved only once. O Pastor, isang beses lang akong naligtas. Do I have to say two more times? Dapat ba akong maligtas ng 2 beses pa? Don't worry. Huwag po kayong I will mag-alala. explain you. Ipapaliwanag ko to sa inyo. The first salvation is salvation of soul. We were received already. Ang unang uri ng kaligtasan ay yung kaligtasan ng ating kaluluwa na atin ang tinanggap. We were saved through Jesus' sacrifice last week. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ni Jesus noong nakaraang linggo. That is first salvation of the soul, but our place is still sin. Ito ang unang kaligtasan, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Subalit ang ating katawan ay patuloy pa rin na nakakagawa ng kasalanan. The second salvation is that the life of salvation first change wholly. Ang ikalawang kaligtasan ay yung buhay ng mga taong ligtas ay nagiging banal. It has nothing to do with heaven and hell. Ang bagay na ito, ang kaligtasan na ito ay wala ng kinalaman kung tayo ay mapupunta sa langit o sa impyerno. It means that attitude of our life. Ang ibig sabihin nito ay yung ating pag-uugali sa ating buhay. The third is the salvation of the body. At ang pangatlo ay ang kaligtasan ng ating katawan. It means that we save our soul go to heaven on the day the Lord comes. Ang ibig sabihin po nito, ang ating ligtas na kaluluwa at ang ating laman ay mapupunta sa langit sa oras na dumating ang Diyos. Then we will turn into spiritual body. At tayo ay mababago sa espiritual na pangangatawan. This is promise of God and gift for me. Ito ang pangako ng Diyos at ang kanyang biyaya sa atin. This number three, this means that if your soul saved, the salvation of the body will achieve automatically. Ang ibig sabihin ng pangatlong If you already saved, the number three, salvation of the body is
achieved automatically. Kapag ikaw ay naligtas na, doon pa lamang sa una, ang pangatlo naman po ay kaagad-agad na rin natin itong matatanggap. Let me explain again the salvation of the first soul. Muli, ipapaliwanag ko sa inyo ang kaligtasan patungkol sa kaluluwa. This is what we were sinner and saved and become righteous. Ang ibig sabihin po nito ay yung tayo ay mga taong makasalanan, subalit tayo ay naligtas at tayo ay naging mga matuwid. We get salvation, lastly. Tayo ay nagkaroon ng kaligtasan noong nakaraang linggo. It meaning the meaning of righteous here, not to be changed into a good person. Ang ibig sabihin ng pagiging matuwid dito ay hindi po yung pagiging mabuting tao. Only God's perspective, He see us righteous because we believe Jesus. Tanging sa paningin lamang ng Diyos, tayo ay naging matuwid dahil ang kanyang nakikita sa atin ay si Jesus. Because we believe Jesus, so God see us righteous and send us to heaven. At dahil tayo ay nananampalataya kay Jesus, tinitingnan ng Diyos na tayo ay naging mga matuwid. At sa pamamagitan nito, tayo ay makakapunta na sa langit. Even though you were saved, but we still have a body. Kahit na tayo ay mga ligtas na, mayroon pa rin tayong laman o katawan. We cannot escape sin until we die. At hindi tayo makakatakas sa kasalanan hanggang sa ating kamatayan. In some case, they were saved, but they still have their old sin. At mayroong mga pagkakataon na kahit sila ay ligtas na, nagagawa pa rin nila yung mga dati nilang kasalanan. So the Bible said to us, second, salvation of life. Kaya, sinasabi sa atin ng Biblia, ang pangalawang kaligtasan, ang kaligtasan ng buhay. It also for personality salvation. Ito ay tinatawag din na kaligtasan ng ating pagkatao o pag-uugali. This is for about number 2, Ito ay patungkol po doon sa pangalawa, salvation of life. ang kaligtasan ng buhay. I read. Filipos, Kapitulo 2, versikulo 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon nang ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. This Bible said, work out your own salvation. Sinasabi dito sa Biblia na isagawa ninyo ang sariling kaligtasan. This does not mean the salvation of the soul. Hindi nito ibig sabihin na kaligtasan ng iyong kaluluwa. This verse or this Bible given to save Philip Church. Ang bersikulong ito ay ibinigay doon sa mga taong ligtas doon sa iglesia ng Filipos. They already saved. Sila ay mga ligtas na. This means to live our lives as children of God. Ang ibig sabihin nito na tayo ay mabuhay bilang mga anak ng Diyos. We who is saved cannot live with all kinds of sin. At tayo bilang mga taong naligtas ay hindi na dapat mamuhay pa sa lahat ng uri ng kasalanan. We have to stay away from my sin that have been committed before. At dapat tayong humiwalay doon sa mga kasalanan na ginagawa natin dati. The goal of save of life is to live like Jesus Christ. Ang layunin ng kaligtasan ng buhay ay yung mamuhay tayo ng katulad sa pamumuhay ni Jesus. So we every day try be like Jesus after being saved. Kaya araw-araw sinusubukan nating tularan si Jesus. It is not easy, Ito ay hindi madali, but we became the children of God. subalit tayo ay naging mga anak na ng Diyos. So we every day try the holy life Kaya- until the end. Kaya dapat araw-araw ay subukan natin mamuhay ng may kabanalan hanggang sa huli. Okay, Colossians chapter 1 verse 6, let's read together. Para naman po sa ikalawa ay sa susunod,
Basahin po natin ang Colosas Kapitulo 1, versikulo 6, 3-1. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. There is a date to realize your salvation. Mayroong isang araw na naunawaan mo ang iyong kaligtasan. I realized the grace of God and I was saved on January 21, 1995. Naunawaan ko ang biyaya ng Diyos at ako ay naligtas noong January 21, 1995. When did you realize be saved? Kayo po, kailan ninyo naunawaan na kayo ay ligtas na? You also saved. You also have faith of salvation. Kayo din naman po ay mayroong araw ng kaligtasan. Someone were saved through the Bible seminar last week. At may mayroong iba dito na naligtas sa pamamagitan ng Bible Seminar noong nakaraang linggo. We have a day when we were born, your birthday. Meron tayong araw kung kailan tayo ipinanganak. Ito yung kapanganakan ng ating katawan. So we celebrate the birthday. Kaya tayo ay nagsasaya sa tuwing birthday. Happy birthday to you. We have the date of birth. Meron tayong araw ng kapanganakan. So, a saved person can state the date he or she was saved. Kaya yung isang taong ligtas ay kaya niyang sabihin yung araw kung kailan siya naligtas. He might forget the date, but he remember his experience of being saved. Maaaring makalimutan niya yung araw ng kanyang kaligtasan, subalit maaalala niya yung kanyang karanasan nung siya ay naligtas. Because salvation is a certain experience. Dahil ang kaligtasan, ito ay siguradong karanasan. Knowledge and experience are different. Ang kaalaman at karanasan ay magkaiba. Oh, I know about apple, Alam ko ang tungkol sa mansanas. but he didn't experience it. Subalit, hindi niya naranasan na kumain ng Oh, I have mansanas. experience. I ate the apple. At dito naman sa kabila, kumain ako, nagkaroon ako ng karanasan kumain ng apple. It is practically different. Ito po ay magkaiba. We can say about my salvation because we have experienced salvation. Kaya natin sabihin ang patungkol sa ating kaligtasan dahil naranasan natin ang kaligtasan. This verse also say to us, there is a day you was saved. Dito, versikulong ito, nagsasabi sa atin na mayroong araw ng ating kaligtasan. Anyway, after saved, we must work to change our life. Gayunpaman, matapos na tayo ay maligtas, dapat tayong sumubok na baguhin ang ating It buhay. is our goal to speak and act like Jesus. At ito ang ating layunin na tayo ay magsalita at kumilos ng katulad ni Jesus. This is the life of save of life. Ito ang buhay, Salvation of the life. ito ang ibig sabihin ng kaligtasan ng buhay. And in Marcos chapter 4, I read, Marcos, Kapitulo 4, versikulo 26 hanggang 28, sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng bighi sa lupa at natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw. Sumisipon at lumalaki ang bighi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Nang una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa buti. it depicts the gospel planting in people's mind and growing the person like a children of God. Ito ay nagpapaliwanag ng patungkol sa Ebanghelyo na katulad sa ito ay itinatanim sa isip ng tao at ito ay lumalago sa kanya bilang isang anak ng Diyos. We are just a blade now, small plant. At tayo ay parang katulad sa isang
maliit na halaman. We were maybe spiritual maybe now. At tayo ay mga espiritual na sanggol ngayon. We were saved, but until we were saved, but our Christian life is weak. Tayo ay naligtas, subalit ang ating mga Kristiyanong pamumuhay hanggang sa ngayon ay mahina. The person who was saved must become more and more like Christ. At yung taong ligtas ay dapat na maging higit na katulad ni Jesus. And lastly, the salvation of the body. At ang huli ay ang kaligtasan ng katawan. God does not abandon the body of saved saints. Ang hindi ng Diyos pinababayaan ang katawan ng mga taong ligtas. Now you have body. Ngayon, mayroon kayong katawan. This is also from God. At ito ay galing din sa Diyos. So we should keep your body preciously. Kaya dapat nating ingatan ang ating katawan dahil ito ay mahalaga. You should keep preciously your body. Kaya dapat nating mahalaga ingatan ang iyong katawan. Don't drink, don't smoke, Kaya huwag kayong iinom ng alak at huwag maninigarilyo. don't make sin adultery. At huwag kayong magkasala ng pangangalunya. This is all gift of God. Dahil ang katawang ito ay biyaya o regalo ng Diyos. You should keep your body preciously. Kaya dapat ninyong ingatan ng napakahalaga ang iyong katawan. In the end, God will transform your body into spiritual holy body. At sa huling panahon, ay babaguhin ng Diyos ang iyong katawan sa espiritual na pangangatawan. And He will take you the kingdom of the Lord At kanyang dadalhin kayo sa kaharian ng Diyos with your holy body. sa kasama ang iyong banal na pangangatawan. Romans chapter 8, I read. Roma, Kapitulo 8, versikulo 23, At hindi lamang sang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili, sa masinhing paghihintay ng pagkukupok ang pagtubos sa ating katawan. Verse 23, our body also wait to become holy. Sa versikulo 23, sinasabi dito na ang ating katawan din ay magiging banal. And 1 Corinthians chapter 15, the body of saved man changed to glory. At sa unang Korinto, Kapitulo 15, sinasabi na ang mga katawan ng mga taong ligtas ay babaguhin. So Jesus had the thought, not only our soul, but also our body. Kaya binili ni Jesus hindi lamang ang ating kaluluwa, kundi pati ang ating katawan. That's why He don't throw it away and save our body. Kaya hindi niya itatapon lamang ang ating katawan. Iniligtas niya rin pati ang ating katawan. Now, we have a not perfect body. Ngayon, ang ating katawan ay hindi perpekto. It become destroyed. At ang lahat ng bagay na ito ay masisira. But it also gift of God. Subalit, ito rin naman ay biyaya o regalo ng Diyos. And this your body will change the holy body. At ang iyong katawan ngayon ay mababago sa banal na katawan. Even though you don't like your pangit face, don't worry. Kaya kung hindi nyo gusto yung pangit yung mukha, huwag kayong mag-alala. You will become beautiful Kayo ay magiging maganda and perfect. at perpekto. The salvation is most important issue for our life. Kaya ang kaligtasan ang pinakamahalagang usapin sa ating buhay. Even though you attend 30 years and serve the Lord so much money offering, if you didn't salvation not sure, it's very most important. Kahit na ikaw ay umattend na ng church ng 30 taon at nakapagsakripisyo ka na at nagbigay ka na ng napakaraming offering, kung ang iyong kaluluwa ay hindi ligtas, ito po ay napakahalaga. That's why we always emphasize about
salvation. Kaya palagi natin binibigyan ng pansin ang patungkol sa kaligtasan. That's why we hold several times Bible seminar. Kaya nagkakaroon tayo ng maraming pagkakataon ng Bible Seminar. God already give us the gift salvation. Ibinigay na sa atin ng Diyos ang biyaya ng kaligtasan. We should get that salvation through faith. At dapat natin kunin ang biyayang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. I believe all member was saved. Naniniwala ako na lahat ng miyembro natin ay ligtas. When I fellowship with them, with you, I feel they have sure salvation. At sa tuwing magkakaroon ako ng fellowship sa inyo, nararamdaman ko na sila o kayo ay mayroong tunay na kaligtasan. But you should check your salvation on always. Subalit, sa pamamagitan ng iyong sarili, ay dapat ninyong siyasatin ang iyong kaligtasan. Because this is most important issue in our life. Dahil ito yung pinakamahalagang usapin sa iyong buhay. If someone say, I will give you 10 million peso, let's trade for your salvation. Kung may isang tao na magsasabi sa iyo, bibigyan kita ng 10 milyong piso. So, ipagbili mo sa akin ang iyong kaligtasan. Can you change it? Kaya niyo po bang ipagbili ito? Never. Kailanman hindi. Even He give us all earth, we cannot change it. Kahit na ibigay niya sa atin ang buong mundo, hindi natin ito dapat na ipagbili. We are so lucky. Tayo ay napakamapalad This is grace of God. dahil ito ay biyaya ng Diyos. So I thank God so much. Kaya labis akong nagpapasalamat sa Diyos. I will always help you with words of God so that you can have Christian life. Kaya palagi ko po kayong tutulungan sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang kayo ay makapamuhay ng magandang Kristiyanong pamumuhay. There are still many people in this region who are not saved. Mayroon pa rin napakaraming tao dito sa ating lugar na hindi pa ligtas. There are many unsaved people in our family. At mayroon pa rin hindi ligtas na tao sa ating pamilya. If we do not preach gospel, they cannot be saved. At kung hindi natin ipapangaral ang Ebanghelyo, hindi sila maliligtas. But if you will preach gospel, they will go heaven together with me. Subalit, kung ipapangaral mo ang Ebanghelyo sa kanila, sila ay makakapasok sa langit kasama ka. We can live forever in my loved one in heaven. At tayo ay mamumuhay kasama ang ating mga minamahal sa buhay doon sa langit. Our life is short. Ang ating buhay ay maikli lamang. During the time God given us, we must preach the gospel diligently. Kaya sa mga pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, dapat nating ipangaral ang Ebanghelyo. God give us strength and wisdom when we want to evangelize. Binibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan at ng karunungan sa tuwing gusto nating ipangaral ang Ebanghelyo. Once again, congratulations just to save this time. Hanggang muli, binabati namin kayo mga naligtas noong nakaraang linggo. Congratulations. Let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Our Holy Father God, who love us, Aming banal na Amang Diyos na sa amin ay umibig. thank you for saving us and giving us everything. Maraming salamat sa pagligtas niyo sa amin at sa pagbigay sa amin ng lahat ng bagay. Our body and soul are all yours because you bought us. Ang aming katawan at kaluluwa, ang lahat ng ito ay iyong pag-aari dahil kami ay iyong pinili. Please lead us to live the rest of our life only for your will and glory. Pakiusap, tulungan niyo po kami na sa mga huling araw ng aming buhay ay makapamuhay kami para sa iyong kaluwalhatian lamang. When the Lord return, please guide us so that we may receive the glory of good and faithful servant. Hanggang sa muling pagdating ng aming Diyos, nawa ay gabayan niyo po kami upang makamtan namin yung pagiging matapat na lingkod. There are members who are saved through this Bible seminar. Mayroong maraming miyembro ang naligtas noong nakaraang Bible Seminar. We hope to
umaasa kami na sila ay tutulungan ng Diyos upang sila ay magkaroon ng buhay ng pananampalataya. We pray in the name of Jesus for love. Nananalangin kami sa pangalan ni Jesus na sa amin ay umibig. Amen. Say, from now, we hold sacrament. Ngayon po ay tayo ay magkakaroon ng sacrament o Lord's Supper. I will give you some Bible verse for sacrament. At ibibigay o ipapakita ko sa inyo ang ibang Bible verse para sa sakramento. Unang Korinto chapter 11, I read. Unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 25. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay lumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alala sa akin. There are two commanded that God gave us, save a person. Mayroong dalawang utos ang ibinigay sa atin ng Diyos bilang mga taong ligtas. That ceremony is baptism and sacrament. At ang mga seremonyang ito ay yung bautismo at ang sakramento. Jesus told us to remember His death, and through His holy sacrament. Sinabi sa atin ni Jesus na ating alalahanin ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng banal na sakramento. In Bible, they take a holy sacrament with a bread and wine. Sa Biblia, sila ay nagkakaroon ng banal na sakramento sa pamamagitan ng tinapay at alak. The wine represents the body of Jesus and blood of Jesus. Alak, ito ay sumisimbolo sa dugo ni Jesus. The bread is represent body of Jesus. The wine is the meaning, the blood of Jesus. Sa Biblia, ang tinapay ay nangangahulugan katawan ni Jesus at ang alak ay nangangahulugan o sumisimbolo sa dugo ni Jesus. Jesus commanded, eat and drink, and remember Jesus' sacrifice and love. Sinabi ni Jesus na ating alalahanin ang kanyang pag-aalay ng kanyang katawan sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom nito. After sacrament, we can get sacrament. Pagkatapos na tayo ay maligtas, maaari na tayong magsagawa ng sakramento. Unsaved, no need is sacrament. At yung mga taong ligtas ay hindi na nila kailangan gawin ito. I read. Unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 27 hanggang 29. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Before take the holy sacrament, we must examine ourselves. Bago tayo kumain o gumawa nitong banal na sakramento, dapat siyasatin natin ang ating sarili. If there is sin in my heart, I must repent before God. Kung mayroong kasalanan sa aking puso, dapat akong magsisi sa harapan ng Diyos. And we must
satisfied, participate in this holy sacrament. I cannot live with sin while eating and drink Jesus' body and blood. Kaya dapat tayong makiisa dito sa banal na hapunan. At kung tayo ay mayroong kasalanan sa ating buhay, at hindi tayo dapat kumain o uminom nito dahil ito ay katawan at dugo ni Jesus. This is commanded of Jesus. Ito ay utos ni Jesus. Through this sacrament, we must make ourselves clean, born again, and Kaya- we must celebrate Jesus. Kaya sa pamamagitan ng sakramentong ito, dapat natin gawin ang ating sarili na muling maging malinis at tayo ay magsaya sa pamamagitan ni Jesus. Please confront Sacramento members Pakiusap yung mga itinalaga para sa sakramento. Pumunta na po kayo dito sa harapan.